Pero nung nakaraang December, nalala po niyo yung Christmas, parang Christmas mission ng ilang mga kababayan natin, mga sibilyan, na magtungo dyan po sa West Philippine Sea para magbigay po ng ayuda sa mga mangingisda. At hindi lang ho yun, pati mga sundalo ho natin kung sa kanila sanang planong padalhan. Pero inyo pong matatandaan, parating pa lang ho sila doon sa katutok na hong pagkalalaki dambuhalang mga barko ng China sumalubong ho sa kanila at pinayuhan po sila na wag na hong tumuloy. Meron hong panibagong misyon na gagawin ang mga kababayan po natin ito, lalo-talo na yung mga kasabi ng atin itong movement. Ating kausapin si Miss Rafaela Paeng David, co-convener po ng movement na ito. Ma'am Paeng, good morning po sa inyo. Ako po si Orly Trinidad sa DCWB, ma'am. Good morning po. Yes, good morning Sir Orly at good morning din po sa mga tagapakinig natin ngayong umaga. Maraming salamat sa pagtanggap sa aming tawag ng napakaagang linggong ito. Ma'am Paeng, hingi lang ho kami ng detalye. Paano ho ba humantong sa panibagong misyon ang inyong mga kasapit, ilan natin mga kababayan na sumusuporta dito sa ginagawa ito ng atin ito movement paghatid ng tulong, hindi lang mga mangingisda kundi mga sundalo, tropa ng pamahalaan sa West Philippine Sea. Noong December hindi na ho natuloy, hindi naman sila naging matagumpay na po. Naging successful naman pero hindi ho kayo nakalapit sa mga lugar dahil may mga barko na ho China ang ando doon at pinayuhan kayo ng Coast Guard na bumalik na lang ng Palawan. Ma'am Paeng. Oo, no, nung nakaraang December nga, totoo, nagkaroon tayo ng historic mission kasi yun yung unang beses, first time nagkaroon ng civilian-led supply mission sa West Philippine Sea. Tapos ang dala nga natin, mga Christmas gifts, ayuda, donation mula sa mga kababayan para ipakita yung pakikiisa nila sa frontliners and fisher folk. Bagaman tayo ay bumalik kasi yung nung panahon na yon yung kapitan nakita niya baka safer to go back. Nakalusot naman po yung ating supply ship papunta doon. And kaya talagang napaabot natin yung mga donasyong gusto natin. Ngayon, yung mission na yon, first time, alam natin, marami tayong natutunan. This time around, we're seeing na kailangang and we're envisioning na magkaroon tayo ng second mission uli. Kasi ang panawagan naman natin ever since ay dapat i-normalize, i-regularize natin yung pagpunta ng mga ordinaryong mamamayan sa sarili nating karagatan. Kasi sa totoo lang, hindi naman dapat controversial yung tayo mismo, mga ordinaryong Pilipino, ay nakakapunta sa sarili nating karagatan. So, gusto na nga natin, hindi lang second time, gusto natin ay magkaroon pa ng third and fourth para maipakita natin sa China na tayo mismong mga ordinaryong mamamayan, tayo yung nakakapag-exercise at nakakapag-enjoy ng sarili nating waters, no? At again, dahil ang sabi nga natin, ang West Philippine Sea ay atin. Gayon din, yung mga kababayan natin nandun, yung mga fisher folk and frontliners ay patuloy pa rin apektado nitong nangyayaring ito. Kaya nakita naman natin in the past months, talagang medyo mas lumalala yung pambubuli ng China. Kaya all the more na kailangang magsama-sama tayo, bilang mga Pilipino at ipakita sa China na hindi tayo magpapatinag sa kanilang pambubuli. Meron kayong ugnayang gagawin sa Coast Guard o Philippine Navy bago po tumulak sa ikalawang mission na yan, Ms. Paeng? Yes, katulad nung dati, we will make sure na we will coordinate with all relevant stakeholders, lalo na sa National Task Force of the West Philippine Sea kasi gusto nating i-ensure na lahat ng precautions ay iti-take natin for the safety and security ng mission at gayon din para masigurado natin na 100% successful yung ating magiging second mission. Isa sa mga naobserbahan ng ilan sa ating mga kababayan doon sa inyong unang mission, andun pala talaga yung pangamba, tension na nararanasan ng ating mga mangingisda. Kasi kung kayo na meron na kayong mga kasamang mga nasa Philippine Coast Guard at sa malayo-layo siguro yung barko ng Philippine Navy, hindi pa rin nangingiming kayo takutin ng mga malalaking mga barko ng China. So kung yan ay inyong na-experience, hindi na malayo na kaya pala yung mga mangingisda natin sa Zambales halos hindi na makapangisda ng maayos dahil sa ganun, yung walang habas at walang pagdadalawang isip at parang walang pakundangang pambubuli ng Chinese Coast Guard and Navy. Oo nga kasi kung titingnan niyo ho, kami ang dala namin mga Christmas gifts
yung kabilang grupo, yung kabilang bansa, ang dala nila ay mga kanyon. So talagang maano talaga, merong intent na manakot, may intent na mangharas. At talagang sa harap nun, sa tingin ko hindi talaga nakakapagtaka na merong pangamba. Pero sa harap ng pangamba, sa totoo lang, saludo kami sa mga kasama sa Coast Guard, dun sa mga fisher folk na naandun. Talagang araw-araw nararamdaman nila yung epekto nitong ginagawa ng China. Kahit na may pangamba ay makikita mo rin yung tapang. Kasi talagang, lalo na actually nung Coast Guard, kasi nung papunta kami, parang talagang sinasabi nila ay, "Ma'am, hindi, we proceed." Kasi nga meron silang paninindigan kahit na yung China, ang dadami nilang mga ships, tsaka ang lalaki. Pag kinumpare mo dun sa mga vessels natin, para tayong maliliit. Pero yung kwento nga natin, parang kwento ng David and Goliath, no? Na kahit na parang dambuhala yung kalaban mong nambubuli sa'yo, alam naman natin kung sino nanalo dun sa kwentong iyon. At naniniwala tayo, naninindigan tayo yung nasa tama. At kailangan ipakita natin sa China na hindi tayo magpapabuli sa kanyang mga harassment tactics. Siguro magde-devil's advocate lang ako, Miss Paeng, dahil may mga kaibigan akong bakery boys na nakikinig ngayon. Alam niyo yung bakery boys? Baka may idea ako, sir. Hindi, meron kasing may bakery na tambayan ng mga pro-China eh. Anyway, itong gagawin ninyo, malinaw na, parang pwede itong gawin na hindi mas matensyon. Pwede, pumunta kayo sa grupo ng mga magsasaka, mga mangingisda, ibigay ang tulong doon, kung saan man silang komunidad, yung para sa mga sundalo, ipadaan na lang sa Navy at sa Coast Guard, na hindi na kinakailangan pang lumayag na tulad nito na maalam naman natin na baka hindi rin kayo makarating sa inyong destinasyon dahil talagang ando doon at sasalubugin kayo noong mga barko ng China. Miss Paeng. Well, ang sabi nga natin, hindi dapat controversial na tayo mismo ay nahapon na sa ating karagatan. Nung nakaraan nga, ang sinasabi pa namin, kung tutuusin, pwede tayong mag-conduct ng several activities doon na dapat, again, kaya natin gawin bilang may karapatan tayo dun sa lugar. So sana yung mga ilang kwento na sina-champion ng China na dapat hindi tayo pumunta dun, ay huwag tayo makinig kasi para tayong ginagaslight sa sarili nating sa mga kwentong sinasabi sa atin na tayo pa yung dapat hindi pumunta doon. Kung tutuusin, sila yung dapat na wala doon kasi sila yung nagtitrespass, sila yung nag-o-occupy illegally ng ating karagatan. So sa totoo lang, ito yung panawagan natin sa mga kababayan natin, wag po tayong magpa-gaslight dun sa mga kwento na tayo pa yung may kasalanan. Kasi yun nga, di ba yung sa meme, bakit parang kasalanan ko? Sila yung nag-o-occupy illegally ng ating karagatan. Hindi ka naniniwala na mas magandang mag-usap na lang ang pamahalaan ng Pilipinas at China at wag sumunod sa mga udyok ng mga politiko na magdudulot lang lalo ng gulo. Ayos ba, Miss Paeng? Pwede na ba akong pro-China? Hindi talaga. Di ba ako pwedeng maging kahit papaano lumabas na supporter ng China, Ma'am Paeng? Well, yung mga ganyan, no, naririnig natin yan sa ilang mga pro-China na nagsasalita. Pero yung sabi natin ay, sa totoo lang, tayong mga Pilipino, ginagamit natin yung mga mapayapang paraan para i-resolve itong issue. Pero parang hindi naman tayo yung may dalang kanyon, 'di ba? So parang medyo yung mga kwentong ganyan, baka kailangan nating at yung mga ganyang tanong, kailangan din nating ibalik ng tanong na parang hindi tayo yung nag-escalate ng tension, hindi tayo yung may dala ng hindi yan stand ng naghahanap ng kapayapaan. Yan ay stand ng China na ini-ere ng lalo na yung kaya kayo nagagalit kasi may mga bansang nasa likod niyo tulad ng Amerikano, parang humahantong sa kung ikaw ay hindi alinsunod sa ginagawa ng China, ikaw ay influence ng Amerika. Parang nadudong kagad, Parang nilalagyan kagad ng marka na ikaw ay supporter ng Amerika. Hindi na naman Amerika. Ito, yung Australia, yung Germany, pati Czech Republic, tumutulong na ho sa atin. Siguro talagang problema natin, yun talagang yung pa naman ang inaasa natin na pinakamabisang armas ng isang bayan ay yung suporta ng mga mamamayan.
Oo, suporta ng mga mamamayan at suporta rin ng international community. Isa pa yan. Kasi sa global community, 'di ba? Lahat din para yang lahat tayo na miyembro na bansa ng global community, may pinag-agrihan tayong international rules. At alam natin na ang hindi sumusunod, may isang bansa na parang feeling niya siya yung dahil big bully in the block, hindi sumusunod sa international rules. So, hindi nakakapagtaka na yung mga kasama natin sa global community na nag-agree na dapat sunod tayo dun sa global rules, ay syempre, sasama sa likod natin. Pero dun sa mga nagsasabing tayo ay parang nagiging sumusunod sa ibang bansa, parang baliktad. Sila yung sumusuporta sa atin kasi tayo yung sumusunod sa batas at gayon din ay parang irespeto naman natin yung mga kababayan natin na kaya nating manindigan at maging magiting sa harap ng China. Hindi dahil sa ibang bansa, pero dahil tayo ay tumitindig sa tama. Okay, panghuli na lang siguro, Ms. Paeng, gaano karami itong sasama sa inyong panibagong civilian mission na ito sa West Philippine Sea at ano-ano yung inyong mga ihahatid na tulong sa mga mangingisda at sa ating tropa ng pamahalaan po doon? So ngayon we're in the process of planning. We're hoping na mas maraming makasama this time. Lalo na ito, magla-land trip lang tayo papunta doon sa staging point. So hopefully at doon sa bilang namin mukhang kaya nating mas maraming vessels din na makasama. Gayon din, we're hoping this time around na mag-imbita ng ilang international observers kung kakayanin. Kasi nga ang sabi natin, the global community is behind us. And they have been behind us in the our victory in The Hague. So hopefully this time around ay they can witness and monitor and put a more global spotlight dun sa nangyayari dito. So ayun, yung mga ihahatid nating ayuda, katulad nung nakaraan ay mga Christmas gifts. Hopefully, yung mga bagay na makakatulong dun sa frontliners, fisher folk, sa kanilang pangingisda. Siyempre, sa harap ng mainit na araw, yung mga protective gear, kung kaya yung mga solar lamps, pwede rin para sa kanilang paglalayag. So, yung lahat ng mga equipment at kagamitan or even pagkain, lalo na yung mga matagal na masira na mga pagkain para din sa mga fisher folk communities na pinaka-affected na affected din yung kanilang livelihood. Okay. May message dito pero hindi ko nababasahin. Wala namang problema sa inyong grupo. Sumusunod naman kayo sa advice at payo ng Coast Guard. Lalo na kung medyo alanganin na. Hindi naman mahirap sa inyong grupo, no? Sa inyong coalition. Oo, yes. Kasi sa dulo. Wag kayong mag-alala. Sumusunod naman sila. Tama. We err on the side of caution and we coordinate with all relevant stakeholders kasi gusto rin natin talaga na ligtas yung ating magiging mission. Alright. Anyway, sana lahat ng ito'y mawala na lang. Bagay, dalawa siguro ang gustong marinig ng ating mga kababayan. Ano yung sinasabi ng China na meron na silang kasunduan sa Philippine government na dapat tayong sumunod? Narinig ko yan nung nakaraang buwan yata yun, Ms. Paeng, yung naalala. At pangalawa dito ay ano kaya ang maaring mukhang iharap ng mga lantarang sumusuporta dito sa pambubuling ito at tumatakbo pa bilang mga kandidato sa darating na eleksyon. Magandang abangan yan, Ms. Paeng? Magandang abangan yan. Totoo yan. Yung panawagan natin actually sa mga kababayan natin, baka kailangan na nating itigil na iboto yung mga political leaders natin na kitang-kita naman na parang pinagbibenta yung interes ng mga Pilipino at ng Pilipinas. At kasi yung mga ganong leader ay naandyan lamang para sa sariling interes nila at hindi para sa ipaglaban tayong mga Pilipino na kitang-kita naman natin. Grabe yung pangaharas sa atin. Matindi ko, Ms. Paeng, talagang gusto mong mag-toe the line, ha? Malaman na natin to. Para sa Pilipino. Para sa Pilipino, di ba? Talaga naman po. Hindi naman tayo magiging ganito, kundi naman talaga lantaran nakikita ho natin kung paano ho tayo binubuli sa West Philippine Sea. Ms. Paeng, maraming salamat muli sa inyo. Ingat ho kayo at wag basta sundin lang po ang advice. Yun na po aming pakiusap. Maraming sumusuporta sa inyo sa ating mensahe at yung nga lang, pakinggan lagi kung anong i-advise ng mga otoridad. Okay. Hindi mo mahirap sa inyo, coalition. Ingat po, Ma'am Paeng. Salamat po sa inyo. Salamat, Sir Orly. Magandang umaga. Si Miss Rafaela Paeng David, mga kapuso, ang co-convener ng atin ito coalition ng inyong pong napakinggan. 17